Sa isang baryo sa Pangasinan, kung saan ang araw ay laging masigla at ang mga ulap ay tila naglalaro sa kalangitan, naninirahan ng isang komunidad ng mga magsasaka. Sila ay mga simpleng tao, masipag at matyaga, ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, ang kanilang mga taniman ng mangga ay hindi gaanong masagana. Ang mga mangga ay bihira at maliit, hindi sapat para makatugon sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Isang hapon, habang naglalakad si Mang Rene sa kanyang lupain, napansin niya ang kakaibang katahimikan sa paligid. Sa kanyang pagmumuni-muni, may narinig siyang mahinang iyak, isang tunog na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Aba, ano itong aking naririnig, bulong ni Mang Rene sa sarili, habang dahan-daang nilalapitan ang pinanggagalingan ng tunog. Nang makarating siya sa isang lumang puno na nabuwal, nakita niya ang isang maliit na nilalang, isang duwende na naipit sa ilalim. Ang duwende ay tila nahihirapan, kumikislap ang mga mata sa takot at paghihirap. Kaawa-awang nilalang, sigaw ni Mang Rene. Agad niyang tinawag ang iba pang mga magsasaka. Mga kasama, halina't tulungan natin itong naipit na nilalang. Ang mga magsasaka, na nagtataka sa biglaang tawag, ay nagmadaling lumapit. Nang makita nila ang kalagayan ng duwende, agad silang nagtulungan. Tulungan natin siya, sabi ni Aling Maria, habang pinupunasan ang pawis sa noo. Walang dapat maiwan sa hirap, maliit man o malaki. Gamit ang kanilang mga kasangkapan, maingat nilang inangat ang bumagsak na puno. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang iniisip, ngunit iisa ang layunin, ang mailigtas ang duwende. Hindi ko inakalang totoo ang mga duwende, bulong ni Mang Pedro, ang pinakamatanda sa kanila. Ngunit heto, isang totoong nilalang, at nangangailangan ng ating tulong. Sa wakas, matapos ang ilang oras ng pagpupunyagi, naialis nila ang puno at nailigtas ang duwende. Ang nilalang, bagaman maliit, ay may taglay na ningning sa mga mata na nagpapahiwatig ng kakaibang kapangyarihan. Salamat sa inyong kabutihan, wika ng duwende, ang boses niya ay parang agos ng tubig na nakakaaliw sa pandinig. Ako si Taginting, tagapagbantay ng kalikasan. Hindi ko malilimutan ang inyong pagtulong sa akin. Napuno ng pagtataka at kagalakan ang puso ng mga magsasaka. Hindi lamang dahil nakatulong sila, kundi dahil sa harapan nila ay isang tunay na duwende, isang nilalang mula sa mga kwento ng kanilang kabataan. Kami nagagalak na nakatulong, Taginting, sagot ni Mang Rene, habang ang iba ay tahimik na nakikinig. Sa aming munting pamayanan, ang pagtutulungan at pagkakaisa ay aming ipinagmamalaki. Dahil sa inyong tulong, sabi ni Taginting na may ningning sa kanyang mga mata, bukas, ibibigay ko sa inyo ang mga binhi ng mangga na may mahika. Ang mga ito ay hindi ordinaryo, sila ay puno ng kapangyarihan na magpapayabong sa inyong mga taniman at magdadala ng kasaganaan sa inyong buhay. Ang mga manggang ito ay magiging malalaki at masarap, higit pa sa inyong mga inaasahan. Ang araw na iyon ay nagtapos hindi lamang sa pagliligtas sa isang nilalang kundi sa pagbubukas ng isang kabanata ng pagkakaibigan at pagtutulungan sa bayan ng San Isidro. Ang mga magsasaka, na minsan ang nawalan ng pag-asa, ay muli nilang naramdaman ang sigla sa kanilang mga puso, nag-aabang sa bagong umaga na dala ng pagbabagong hatid ni Taginting sa kanilang buhay. Kinabukasan, dala ang pangako ng bagong pag-asa, bumisita si Taginting sa baryo ng San Isidro. Sa gitna ng plaza, kung saan nagtipon ang mga magsasaka at kanilang mga pamilya, lumitaw siya dala ang isang lumang supot na puno ng makikintab na buto ng mangga. Magandang umaga sa inyong lahat, bati ni Taginting, ang kanyang tinig ay kalmado at nagtataglay ng karunungan. Tulad ng aking ipinangako, dala ko ang mga buto na magbabago sa inyong kapalaran. Si Mang Rene bilang kinatawan ng mga magsasaka ay lumapit kay Taginting. Taginting, salamat sa iyong biyaya. Paano namin ito dapat itanim at alagaan? Si Taginting na may ngiti sa kanyang mukha, nagbigay ng detalyadong instruksyon. Ang mga butong ito ay hindi pangkaraniwan. Itanim ninyo ito sa lugar na dati tigang at walang buhay. Diligan araw-araw at siguraduhing sapat ang sinag ng araw na tatanggapin nila. Sa loob lamang ng ilang buwan, masasaksihan ninyo ang himala ng paglago. Isang batang magsasaka, si Jose na may kislap sa mga mata ay nagtanong, gaano katagal lumaki ang mga puno Taginting? At gaano kasarap ang mga bunga nila? 3 buwan lang ang kailangan at makikita ninyo ang mga puno na puno ng bunga. Ang mga manggang ito ay hindi lamang malalaki kundi mas masarap kaysa sa anumang mangga na natikman ninyo, tugon ni Taginting.
Nagpalakpakan ang mga tao, puno ng excitement at pag-asa. Mga kasama, sambit ni Mang Rene, lumalim ang boses sa emosyon. Hindi lang ito tungkol sa mga puno at bunga, kundi pati na rin sa ating pagkakaisa. Ito ang simula ng bagong kabanata sa ating komunidad. Nang magsimula silang magtanim, bawat isa ay nagbahagi ng kanilang mga pangarap at plano para sa kinabukasan. Isipin mo na lang Rene, sabi ni Aling Maria habang magkasabay silang nagtatanim, di na natin kailangang mag-alala pa tungkol sa susunod na ani. Maaaring ito na ang sagot sa ating mga panalangin. Oo nga, tugon ni Mang Rene, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. At hindi lang ito para sa atin, kundi para rin sa ating mga anak at sa susunod na henerasyon. Sa pagtatapos ng araw, habang lumulubog ang araw sa kanluran, isang bagong damdamin ng pagkakaisa at pag-asa ang kumalat sa baryo ng San Isidro. Ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalamat kay Taginting, at ang kanilang mga isipan ay abala sa mga pangarap ng masaganang bukas na kanilang pinagtulungang buuin. Sa mga sumunod na araw, ang buong komunidad ay abala sa pag-aalaga ng kanilang bagong tanim na mangga. Ang dating tigang na lupain ay unti-unting nabuhay sa pag-asa at kasiglahan na dala ng mga mahiwagang buto ni Taginting. Isang gabi, sa ilalim ng maliwanag na buwan, nagtipon ang mga magsasaka sa ilalim ng malaking puno sa gitna ng baryo. Ang hangin ay puno ng halakhak at kwentuhan habang pinag-uusapan nila ang kanilang mga plano at pangarap para sa hinaharap. Isipin mo lang, kapag umani tayo ng maraming mangga, maaari nating ipagawa ang tulay na matagal na nating kailangan, sabi ni Mang Berto, isang matandang magsasaka na kilala sa kanyang pagiging praktikal. Tumango si Mang Rene, tama ka Berto. At hindi lang iyon, maaari rin nating palakihin ang ating paaralan para sa mga bata. Dapat tayong maghanda para sa mas magandang kinabukasan. Habang nakaupo sa isang tabi, si Aling Elena, isang byuda at ina ng 3 anak, ay nagsalita ng may pag-asa, magkakaroon na rin ako ng sapat na ipon para sa edukasyon ng aking mga anak. Hindi na nila kailangang magtrabaho sa bukid sa murang edad tulad ng ginawa ko. Ang mga magsasaka ay nagpalitan ng mga kwento tungkol sa hirap na kanilang dinanas sa mga nakaraang taon at kung paano nila ito nalampasan. Ang kanilang mga salita ay puno ng pag-asa at determinasyon, na ngayon ay tila napapalitan ng katiyakan dahil sa mga manggang itinanim. Si Jose, ang batang magsasaka na unang nagusisa kay Taginting, ay puno ng pagkamangha. Akala ko dati, ang mga kwento ni Lola tungkol sa mahiwagang mga nilalang at puno ay pawang mga alamat lamang. Pero ngayon, parang nabubuhay na tayo sa isang kwento. Jose anak, tugon ni Lola Anita, isang matandang babae na kilala sa kanyang karunungan, marami talagang mahiwaga sa mundong ito na hindi natin agad nauunawaan. Ang mahalaga ay manatili tayong mabuti at matulungin sa isa't isa. Habang lumalalim ang gabi, ang mga magsasaka ay nagpalitan ng mga kwento, tawa, at kahit mga luha, habang pinag-uusapan nila ang kanilang mga pangarap at pag-asa para sa hinaharap. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang kwento ng pakikibaka, ngunit ngayon, may isang bagay na nagbubuklod sa kanila, ang pangarap ng masaganang ani mula sa mga mahiwagang buto ng mangga na kanilang itinanim. Ang gabing iyon, sa ilalim ng bituin, ay isang gabing ng pagkakaisa at pag-asa, isang gabing magiging alaala ng kanilang matibay na samahan at pagtitiwala sa mahiwagang pagbabagong darating. Ilang buwan lang ang lumipas at ang mga manggang itinanim ay nagsimulang mamunga. Ang mga puno, na dati mga butil lamang sa lupa, ngayon ay nag-uumapaw sa laki, puno ng mga bungang kulay ginto at berde. Isang maaliwalas na umaga, nagtipon ang mga magsasaka sa ilalim ng pinakamalaking puno ng mangga, kung saan ang mga bunga ay tila mga higanteng ilaw na nagniningning sa araw. Mang Rene, tingnan mo ito, hindi ko pa nakita ang ganitong kalaking mangga sa buong buhay ko, sabi ni Aling Nena, habang hinahaplos ang balat ng isang malaking mangga. Totoo nga Nena, tugon ni Mang Rene, ang kanyang mukha ay sumasalamin sa kanyang pagkamangha at pagmamalaki. Parang isang malaking kayamanan ang ibinigay sa atin ng kalikasan, sa tulong ni Taginting. Nagsama-sama ang mga magsasaka, at isa-isa nilang pinagmasdan at tinimbang ang mga bunga. Ang kanilang pag-uusap ay puno ng excitement at kasiyahan. Isipin nyo, kung ganito karami at kalaki ang mga bunga sa bawat puno, malamang ay hindi na natin kailangang mag-alala pa tungkol sa pera, sabi ni Mang Berto. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa. Tama ka Berto, sagot ni Mang Pedro.
At hindi lang iyon, maaari nating ipakita sa ibang bayan na kapag nagtulungan ay walang imposible. Ang usapan ay napunta sa kung paano nila ipagbibili ang mga mangga. Naisip ko, maaari nating imbitahan ang mga mamimili mula sa kalapit na bayan at ipakita sa kanila ang ating ani, suhestyon ni Jose. Maaari pa nating ipagdiwang ang isang pista para sa mga mangga. Mabuti ang iyong suhestyon, Jose, sagot ni Mang Rene. Isang pista para sa ating mga mangga. Ito ang magiging simula ng taunang selebrasyon para sa ating baryo. Ang kanilang mga plano at mga pangarap ay tila nagkakatotoo na. Ang bawat isa ay may ngiti sa kanilang mga labi, at ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa pag-asa at saya. Habang lumilipas ang araw, ang mga magsasaka ay hindi lamang nagtanim at nag-alaga ng mga puno, kundi pati na rin ang kanilang pagkakaisa at pangarap para sa isang masaganang kinabukasan. Ang kanilang pagsisikap at pagtutulungan ay nagbunga ng isang himala na hindi lamang nagpabago sa kanilang kapalaran kundi nagpatibay din sa kanilang pagkakaisa at pagmamahal sa isa't isa. Ang baryo ng San Isidro ay hindi na lamang isang lugar ng mga simpleng magsasaka, ito ay naging isang simbolo ng pagkakaisa, kasaganahan, at ang himala ng pagbabago na dala ng pagtutulungan at pananampalataya sa mahiwagang kapangyarihan ng kalikasan at pagkakaibigan. Ngunit isang araw, bago pa man nagliwanag ang araw sa silangan, sina Cardo at Tomas ay nagtipon sa madilim na bahagi ng baryo, dala ang kanilang mga sako at basket. Sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, nag-usap sila tungkol sa kanilang balak. Sigurado ka ba sa plano natin, Cardo? Walang makakahalata sa ginagawa natin, bulong ni Tomas. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalangan at kasabikan. Oo, Tomas, sigurado ako. Maaga pa at natutulog pa ang lahat. Dapat natin itong samantalahin. Naghirap tayo sa pagtanim at pag-alaga ng mga mangga, kaya tayo rin ang dapat na unang makatikim at makabenepisyo sa mga bunga, sagot ni Cardo. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa determinasyon. Sa kadiliman, dahan-dahan silang naglakad patungo sa mga puno ng mangga, sinisiguro na walang makakarinig o makakakita sa kanila. Maingat nila itong pinipitas ang mga pinakamalalaki at pinakamagagandang bunga. Iniisip na ang kanilang gawain ay para sa kanilang sariling kapakanan. Nang mapuno na ang kanilang mga sako at basket, dali-dali silang umuwi, hindi na malaya ng ibang magsasaka o ni Mang Rene ang kanilang ginawa. Sa kanilang pag-uwi, puno ng pagmamalaki at lihim na kagalakan ang kanilang puso. Pagdating sa bahay, nag-usap si Cardo at Tomas tungkol sa kanilang susunod na hakbang. Tingnan mo ang mga ito, Cardo, ang lalaki at ang sarap tingnan. Siguradong magkakamal tayo ng pera dito, sabi ni Tomas, habang tinitingnan ang mga nakuhang mangga. Oo, ngunit kailangan nating maging maingat, Tomas. Hindi dapat malaman ng iba ang tungkol dito. Baka masira ang ating plano at magkaroon tayo ng problema, paalala ni Cardo. Ang kanyang boses ay seryoso at may pag-iingat. Nagkasundo sila na itago muna ang mga mangga at dahan-daang ibenta sa ibang bayan kung saan hindi sila kilala. Sa susunod na araw, habang ang buong baryo ay abala sa paghahanda para sa malaking pagpitas, sina Cardo at Tomas ay natapos ng magpitas. Ang kanilang aksyon ay nagtanim din ng binhi ng kasakiman at pagkakawatak-watak na maaaring magdulot ng pagsubok sa matibay na pagkakaisa ng baryo ng San Isidro. Sa araw ng pagpitas, ang buong baryo ng San Isidro ay nag-uumapaw sa saya at pag-asa. Maaga pa lang, nagtipon ang mga magsasaka at kanilang mga pamilya sa malawak na taniman ng mangga, nasa sabik na makita ang mga bunga ng kanilang paghihirap at pagkakaisa. Grabe ang lalaki ng mga mangga, sigaw ni Aling Nena, hindi maitago ang kanyang pagtataka at tuwa. Parang kasing laki ng ulo ko itong isang ito. Totoo, Nena, sagot ni Mang Rene, habang pinagmamasdan ang mga puno na puno ng malalaking mangga. Talagang hindi matatawaran ang biyayang ito. Parang nagbukas ng bagong kabanata sa ating buhay ang mga punong ito. Ang mga bata ay tumatakbo at nagtatawanan, ang mga matatanda ay nag-uusap-usap na may ngiti sa kanilang mga labi, at lahat ay abala sa pagpitas at pagtitipon ng mga mangga. Sa wakas, makakatikim na rin tayo ng ginhawa, sabi ni Mang Berto habang dahan-daang pinipitas ang mga mangga. Matapos ang maraming taong pagkalugi, narito na ang pag-asa natin. Sa gitna ng kasiyahan, si Cardo at Tomas ay tahimik na nakikihalubilo, pilit itinatago ang kanilang sikreto. Bagamat kasama sila sa pagdiriwang, may bahid ng pagkabalisa at pagkakasala sa kanilang mga mata. Cardo, tingnan mo sila, ang saya-saya nila. Parang walang nangyaring mali, bulong ni Tomas,
Ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi. Oo, Tomas. Hindi ko akalain na ganito ang mararamdaman ko. Akala ko masisiyahan tayo sa ating ginawa, pero, sagot ni Cardo, ang kanyang boses ay nag-aalinlangan. Sa kabilang dako, si Mang Rene, na may dalang basket ng mangga, ay lumapit sa kanila. Cardo, Tomas, halina at magdiwang kasama namin. Ang araw na ito ay para sa ating lahat, sa ating pagkakaisa at tagumpay. Tinanggap nila ang alok ni Mang Rene ngunit sa kanilang mga puso ay bumabagabag ang kanilang ginawa. Sa gitna ng pagdiriwang, ang lihim na kanilang itinago ay unti-unting nagpapabigat sa kanilang kalooban. Ang araw ng pagpitas ay naging simbolo ng bagong simula para sa baryo ng San Isidro. Ang bawat tawa at kwentuhan, ang bawat bunga na pinipitas, ay nagpapaalala sa kanila na sa pagkakaisa, mayroong kasaganaan at pag-asa. Ngunit para kay Cardo at Tomas, ito rin ang araw na nagturo sa kanila ng mahalagang aral sa katapatan at integridad. Nang dumating ang araw ng pagbili, isang mayamang mamimili mula sa kalapit na bayan ang dumating sa baryo ng San Isidro. Sa kanyang pagdating, agad siyang namangha sa laki, ganda, at lasa ng mga manggang inaalok ng mga magsasaka. Sa aking buong buhay, hindi pa ako nakakita ng ganitong uri ng mangga. Napakalaki at ang lasa ay hindi matatawaran, sambit ng buyer, hindi makapaniwala sa natuklasan. Bibilhin ko ang lahat ng inyong mangga sa pinakamataas na presyo. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat sa buong baryo, at ang mga tao ay puno ng tuwa at pagdiriwang. Ito na ang simula ng ating pag-ahon mula sa kahirapan, sigaw ni Aling Maria, luhaan sa tuwa. Samantala, sa isang sulok, sina Cardo at Tomas ay nagmamadaling tingnan ang kanilang itinagong mga mangga, umaasang makikibahagi rin sila sa yaman na dala ng araw na iyon. Ngunit sa kanilang pagkabigla, ang mga mangga na kanilang inilihim sa kanilang mga kasamahan ay nabubulok na. Hindi. Paano nangyari ito? Gulat na tanong ni Cardo, habang pinagmamasdan ang kanilang mga mangga na unti-unting nawawalan ng halaga. Tayo'y pinarusahan, Cardo, malungkot na wika ni Tomas, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Hindi tayo nagtiwala sa ating komunidad, at ngayon tayo ang nawalan. Ang masakit na katotohanan ay tumambad sa kanila, sa paghahangad ng higit sa nararapat, sila ay napunta sa kapahamakan. Habang ang buong baryo ay nagdiriwang sa kanilang pag-unlad at kasaganaan, sina Cardo at Tomas ay naharap sa mapait na kahihinatnan ng kanilang mga desisyon. Ang araw na ito ay naging isang aral hindi lamang para kay Cardo at Tomas kundi para sa buong baryo. Ipinakita nito na sa pagkakaisa, tiwala, at katapatan, ang kasaganaan at tagumpay ay tiyak na makakamit. Ang kwento ng kanilang pagpitas ay naging alamat, isang paalala sa mga susunod na henerasyon ng halaga ng pagiging tapat at ang bigat ng pagkakasala na dala ng kasakiman. Sa pagtatapos ng araw, habang ang baryo ng San Isidro ay lumulubog sa mga kulay ng pagdiriwang at pasasalamat, sina Cardo at Tomas ay nakaupo sa lilim ng isang malungkot na puno, pinagmamasdan ang kanilang nabubulok na mga mangga. Cardo, marahil ito na ang pinakamalungkot na araw sa buong buhay ko, wika ni Tomas. Akala ko ang pagiging una at pagkakaroon ng higit sa iba ay magdudulot sa atin ng kasiyahan. Tomas, mali tayo, sagot ni Cardo, ang kanyang mukha ay seryoso at nagninilay. Hindi pala sukatan ng tunay na tagumpay ang dami ng ating nakamit para sa ating sarili, kundi ang may bahagi at maipamuhay natin sa ating komunidad. Hindi nagtagal, lumapit si Mang Rene, kasama ang iba pang magsasaka, dala ang mga ngiti ng pag-unawa at pagkakaisa. Mga kaibigan, sabi ni Mang Rene, nalaman namin ang tungkol sa nangyari. Hindi namin kayo hinuhusgahan, bagkus nais namin kayo'y muling yakapin sa ating komunidad. Sina Cardo at Tomas ay labis na naantig. Mang Rene, kami humihingi ng tawad sa aming kasakiman. Hindi na ito mauulit, sabi ni Cardo, ang kanyang boses ay nanginginig. Mang Rene, maraming salamat sa inyong pagpapatawad at pag-unawa, dagdag ni Tomas. Natutunan namin ang tunay na halaga ng pagkakaisa at tiwala sa isa't isa. Nagbigay aral ang pangyayaring ito sa buong baryo. Naintindihan nila na sa bawat pagsubok, mahalaga ang pagkakaisa at pagtitiwala sa isa't isa. Ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa material na bagay kundi nasa kasiyahan at kapayapaan na dala ng pagkakaisa at pagtutulungan. Ang aral na ito, sabi ni Mang Rene, ay hindi lamang para sa atin kundi para rin sa mga susunod na henerasyon. Naway maging halimbawa tayo ng pagkakaisa, pagtutulungan, at katapatan. Sa paglubog ng araw,
Ang baryo ng San Isidro ay hindi lamang nagdiwang ng kasaganaan sa kanilang ani kundi nagdiwang din ng panibagong pag-unawa at pagtanggap. Ang kwento ng kanilang pagkakaisa, pagsubok, at pagtutulungan ay magpapatuloy na magsilbing inspirasyon para sa lahat, na ang tunay na kayamanan at tagumpay ay nasa puso ng bawat isa na handang magbigay, magtulungan, at magmahal ng walang hinihintay na kapalit.